Ang pamagat po natin ay patawarin ang nagkasala. Magpatawad tayo sa ating kapwa. Magpatawad tayo alang-alang kay Kristo. Hindi naman yan sa saganang atin. Dahil kung tayo lang bilang tao, hindi tayo magpapatawad. Pero pag tumingin tayo sa Panginoon, sa kanyang kadakilaan at kasaganaan, sa pagpapatawad na binibigay sa atin na tayong makasalanan at nagkakasala. Gayon din ang sinabi ng Panginoon kung paano tayo nakatanggap ng kapatawaran ay ibigay mo rin ito sa atin. Sa isang tao nagsisikap pagbago, mahalaga ang pagtanggap sa kanya at napakahalaga ang pagbibigay ng kapatawaran. Sa pagmamahal, nagkakaroon siya ng panibagong pag-asa, panibagong lakas sa buhay na tatanggap na ang kapatawaran ang kanyang binibigay. Kaya mga kapatilisan ng tao, may mga tao na miserable ang buhay. Dahil iniisip nila na hindi sila patatawarin dahil sa laki ng kanilang nagagawang kasalanan. Pero mas mainam na kapag sila ang humingi ng kapatawaran, bigyan natin sila ng another chance. Magpatawad tayo sa kanila upang magkaroon din sila ng pag-asa at tuloy-tuloy ang kanilang pagbabago sapagkat mayroon nagbibigay sa kanila ng chance. Tayo naman dapat ay makalaya. Makalaya sa saglit ng sama ng loob dahil ito rin ang nais ng Diyos. Mga kapatid, ang kasalanan ba ay may kaparusahan? Opo, may kaparusahan ang kasalanan. At ang lahat ng desisyon natin ay naka-aktibat sa responsibilidad. Kung ito man ay maling gawain, may kaparusahan. Kung ito man ay maling desisyon, may consequence kaya ng kasalanan. Kung ito man ay gumawa ng mabuti, mabuti lang mabubungan dito. Ngunit kung gumawa ng masama, masama ang bunga. Ang pagsisisi ang tunay ng mabigat sa kalooban dahil bilang Kristiyano, alam natin ang tama at mali. Alam natin ito. Kaya tayo nahihirapan at bubang nalulungkot kapag tayo nagsakasal. Sa pamagitan noon ay mas matututo tayong labanan ang mali sa pamagitan ng paggawa ng mali. Dahil tayo man din ay minahal ng Diyos. Mga kapatid na ba, importante talaga sa buhay ng bawat Kristiyano. Bawat Kristiyano na magpapalad. Napakahalaga po yan. Kasi magkakaroon po ng problema, maski sa loob o kaya sa labas ng iglesia, kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. At itigit sa lahat, hindi tayo magkakaroon ng kapanatagan sa ating puso at isipan. Wala tayong peace of mind kung tayo may taong nagagalit sa iyo. Kung may taong nasasaktan mo. Huwag po nating hayaan na may nagalit sa atin. May nagalit sa atin. Dahil ang bilaya parang nakahadlangan yan. Kung kaya tayo may kagalit din ng ibang tao. Ang bilaya ay nakahadlangan ng galit at sama ng loob sa ating buhay. Hindi dumadalo ng mabuti ang bilaya sa ating buhay pag tayo may sama ng loob sa ating puso. Kaya nararapat lang natin na kung tayo man nagkaroon ng kagalit, maski pa natin, ibaba na lang natin, okay, ako nang pupunta sa'yo. Galit ka sa akin, bakit? Nasaan na gagawa naman ng paraan yan sa pag-uusap. Bakit ka galit sa akin? Pag-uusapan lang naman yun. Ngayon, kung talagang sa akin nga sa salita ng Panginoon, hindi talagang ayaw na magpaayos, kailangan, dahil na, hindi sa barangay, dito sa loob ng iglesia. Upang lahat ng mga namumuno sa loob ng iglesia ay magawa ng parang para hindi na makilabas yung mga galit o kaalitan sa loob ng iglesia. Dahil ikasisira din po yun ng ating iglesia. Hindi po nakakabuti yun sa loob ng iglesia. Kung tayo may samahan sa loob, kasi isip ng mga tao sa labas, sila na nga lang yung nagkakaroon pa ng kabitan, may nagkakasamahan ng loob. Kaya kailangan lagi po tayo magkakasundo.
Ang magasabi ka unity, sabi nga ng ating Vice President. Unity. Para hindi tayo nagkakawatak-watak. Kailangan natin magkaisa kay Kristo. Hindi mo na yung sa labas nagkakaisa eh. Pansanlibutan yun. Dapat nagkakaisa rin po tayo kay Kristo sa ating Panginoon. Lalo-lalo na darating ang ating anniversary, dapat nagkakaisa po tayo. Yes. Dapat hindi tayo kung ano napag-usapan, ay napag-usapan. Kung ano po ang dapat kapag anniversary naman po yun para sa ating church. Kaya dapat ibigay natin kung ano na pagkasunduan. Para wala ng samaan ng loob. Sana hindi dumating ang punto na kasi sa gagawin. Anniversary ng daan, minsan nangyayari po ganun. Na hindi ko sa natutupad na pag-usapan. Kaya ngayon, sa ating anniversary sana, nagkaisa tayo at kung may mga samaan ng loob, bawat kapatiran yung magkaisa tayo.